Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, very important video po na kailangan matutunan po natin lahat. Contrarian investing, ito po ang susi para po kumita tayo ng mas malaki sa ating investing without incurring more risk, more wealth, less risk. Contrarian investing, pag-usapan po natin. Welcome back! Ayan, Contrarian Investing, more wealth, less risk. Guys, no, value investing channel po tayo at isa po ito sa core principle na value investing na kailangan alam po natin ito. Ang problema lang po, hindi po ito madalas na pag-uusapan. Kaya po ngayon, itatopic ko po sa inyo ito, and I'm doing this video with a lot of passion. Ano ba yung contrarianism na yan? Ano ba yung contrarian investing na yan? Napakasimple lang po. No, hindi mo laging sinusundan ang ginagawa ng nakakarami. May mga times na kumokontra ka sa ginagawa ng nakakarami, no? Kasi if lagi ka na lang sumusunod sa ginagawa ng nakakarami, you are just bound to be average. Ayun, bibigyan ko lang po kayo ng konting entertaining story, no? Hindi ko po ito ikukwento sa inyo yung school life ko po, no, para magyabang, but to entertain you guys, no, na hindi po puro pera ang pag-usapan po natin, no? Okay, what most students are doing, no, nag-aaral po tayo, okay, nagte-take down tayo ng notes, dinadala natin yung libro sa school, at nagre-review tayo heavily before exam. Tama po ba? Ginagawa po ba natin lahat ito? Okay guys, no? Okay, hindi po sa pagmamayabang, full scholarship po ako nung college at nag-graduate po ako with Latin honors, pero hindi ko po ginawa yung tatlong bagay po nito. May pagka-contrarian student po kasi ako nung nag-aaral po ako. Isa-isahin po natin itong tatlong item na to, no? Taking down notes, hindi po ako nagte-take down ng notes, no? Kasi napansin ko po sa aking sarili, hindi ko po alam sa iba, pero napansin ko sa aking sarili, pag nag-notes ako, nade-divide kasi ang attention ko at hindi ko po naiintindihan yung itinuturo. So kaya hindi na po ako nagte-take down ng notes, no? I would rather focus na lang po ng pakikinig sa aking professor para na-absorb ko po yung tinuturo. Kasi yung notes hindi naman nakakapagsalita, hindi nakakapag-explain, ang pangit pa ng sulat ko. Okay? Bring books to school, guys! Hindi po ako nagdadala ng book sa school kasi para po sa akin kalokohan po yan. Sa loob po ng school, ang dami pong distraction. Ang ingay-ingay po sa school. Tapos nagsama-sama kayong magkakaklase, puro chismisan, puro marites, puro istorbo mangyayari. Hindi ka rin makakapagbasa po doon. Pinahirapan mo lang sarili mo. Bit-bit ka ng bit-bit. Anong ginagawa ko po? No? On my own. After the classes, I just study around 6 to 8 hours every day po yan, no? Mga guys, 6 to 8 hours every day. No, nagtatago po tayo, umuwi po tayo agad at doon po tayo nag-aaral with high quality kasi wala pong istorbo, wala pong distraction, wala pa pong cellphone noon, wala pa pong social media no. Kaya nakapag-aral po tayo mabuti sa bahay, no? Yan ang ginagawa po natin. Review heavily before exam. Hindi po ako nagre-review heavily before exam kasi na-realize ko po no nung nag-aaral po ako, na-realize ko po kapag heavy yung review mo no before exam, masyado kang nape-pressure and then yung brain mo hindi po masyado nagfa-function ng maayos kapag pressure na pressure siya. Sinusubukan mo isalaksak yung pagkarami-raming pinag-aralan nyo in just one night. 4 na oras, sasalaksak mong gano'n. Ang dami-daming lesson. High pressure, no? So napansin ko po, hindi po gano'n ka-effective po siya. So binago ko po, no? Ang ginagawa ko po, nag-advance study na lang po ako. Advance study po. So very, very relax kasi advance ka naman mag-aral, no? And then walang pressure na may exam ka kinabukasan. Aral ka lang ng aral, advance lang po, no? And then during the exam, light review lang po ako. And sometimes nagmamarites lang po ako pag exam week. Kasi kailangan relax. Kasi pag mag-relax ka, mas yung brain natin mas nagfa-function po siya na mas maayos. Alright, ayun po, no? So ang bottom line lang po, kaya kinukwento ko po sa inyo ito, no? Itong example na to, no? Contrarian approach, nag-work po yan, no? May times po talaga na nag-work po yan. Pag pinag-isipan po natin mabuti yung diskarte po natin at nag-fit yung diskarte natin sa ating personality at sa ating katawan at sa ating personal situation. And of course, if you work very, very, very hard. No? Okay?
Malinaw po ba? Yon. And kasi nga po, the world is filled with rules. Marami pong rules no na ginawa ng mga nauna po sa atin. May general consensus, may accepted practices, pero if we want to be above average, gusto mong above, angat ka sa lahat, and we should know when to break the rules. Kailan mo hindi susundan yung mga rules na yan para makapitalize mo yung mga opportunities na dumadating. Kasi po, the world is not perfect. Hindi po perfect ang world. It is filled with errors and inefficiencies. Marami pong errors na nangyayari sa mundo. Marami pong inefficiency, no? So, contrarianism is very, very important po in investing. Maliwanag po ba? Taas ang paa. Okay. So, general rules in investing, no? Na nababasa po natin at napapanood natin sa maraming channels, maraming nababasa po natin, maraming articles. Maganda po yan, lalo na po pag nag-i-start na po tayo. Maganda po na alam natin yung mga general rules, yung mga general consensus. Maganda po na alam po natin yan. Pero kasi nga po, we have to start somewhere and minimize our errors. Totoo po yan. Kaya lang po, as we grow, as we learn, no? Ang kailangan po mangyari po sa atin, we have to challenge conventional wisdom. Wala pong masama na i-challenge natin ang conventional wisdom. Katulad ng mga kaklase ko po noong araw, may kaklase po ako ng high school. Mga pilosopo, sasabihin nila sa teacher namin, "Sir, bakit ko kailangan mag-aral ng trigonometry? Hindi ko naman magagamit yan, no?" Ayun, nagtataltalan sila ng teacher ko. Challenge siya, ba't ko kailangan matuto ng trigonometry? Nasaan na yung kaklase ko? Ang yaman-yaman nagnegosyo. Kasi alam niya kung kailan niya i-challenge. Alam niya kung kailan niya i-break yung rules, no? Wala naman pong problema. Basta maganda ang diskarte mo. Okay, if we keep on following them, no? We are bound to be average, no? Maliwanag po ba? No, you have to risk. Kailangan mo i-risk na maging kakaiba ka. You have to risk to be different to achieve higher returns. Kasi kung gaya ka ng gaya, kopya ka ng kopya, anong mangyayari sa'yo? Average ka lang, katulad ka lang ng lahat. Okay, wala naman po problema kung gusto po ninyo na maging average. Wala naman po problema po yan. Pero kung kaya nga tayo nagsusunog ng kilay, nag-aaral po tayo ng investing kasi gusto natin maging above average. At bibigyan ko po kayo ng list of contrarian investing concept na gusto ko bang i-raise ngayon sa video po natin. Sa video na to, no? Marami po kayo mababasa po sa mga libro na contrarian po. Pero pumili lang po ako ng ilan at siningit ko po yung mga personal na favorite ko po dito. Unahin na po natin. Wag po tayong tamad. Diretsahan na po to. Wag po tayong tamad. Okay, no? Kasi lahat po tayo gusto nating yumaman. Gusto natin lahat. Sino bang ayaw yumaman? Lahat tayo. Pero majority po sa tao ayaw mag-effort. Gusto lang yumaman, ayaw kumilos, ayaw mag-action. Ayun. Hindi po sapat ang desire natin na yumaman para yumaman tayo. Ang kailangan natin, pawis, effort, no? Diskarte. Okay, no? So, ang tanong ko po, no, sa investing, stock investing na po tayo kasi ito naman ang topic natin, no? Ang tanong ko po sa inyong mga viewers, no, sa ating lahat, kasama po ako, gaano karami ang nababasa natin na annual report? Hindi lang po yung data, yung mga nakikita natin na nando sa MSN Money, no, Market Watch, yung na nakatabular. Hindi po yun, yung annual reports talaga, i-download mo, basahin mo talaga from top to bottom. Ilan po sa atin na nagbabasa po ng ganyan? At guys, ikukwento ko lang po sa inyo kung paano po mag-invest si Warren Buffett at ang kanyang mga generals, lieutenants yan na mga nag-i-invest sa Berkshire Hathaway. Ganito po yan. Nagbabasa po sila 5 to 10 years worth of annual reports nung company na tinitingnan po nila at hindi lang annual reports nung company na tinitingnan nila. Binabasa din nila yung annual reports ng lahat ng competitor ng company na tinitingnan nila. Hindi lang yung competitor, pati yung annual reports ng kanilang mga supplier. Ano pa? Annual reports ng kanilang mga customer. Ang dami po nilang binabasa. Ang dami po nilang inaaral. Nagsusunod po talaga sila ng kilay. Ang dami po nito. Puro annual reports po to. At hindi lang po annual reports ang binabasa po nila. Pati po transcript ng meeting ng board of directors, binagbasa po nila yan. Pinagtsatsaga po nilang i-retrieve po yan at binabasa po talaga nila, no? Para po magkaroon po sila ng clearer understanding ng business na papasukin po nila. At magkaroon sila ng insight
na hindi po nakikita ng iba kasi mas masipag sila. Wala pong ganyang analyst sa ibang company na ganyan po kalalim ang pagsusunog ng kilay. At ito po ang nagiging advantage po nila, yung pagiging masipag po nila. Maliwanag po ba? Ayan, number 2 po, alam nyo na po to, no? Buying when others are selling and vice versa. Selling when others are buying. Alam na po natin to, no? Kay mga viewers ko po, no? Very good na po, marami po sa atin. We know that the best time to buy is when stocks are cheap. At hindi po pag ang stocks ay expensive. Alam na po natin ito, no? And stocks are cheap when people are selling. Kaya nga po baliktad po tayo. Pag takot na takot po ang market, mura po yun, doon po tayo bibili. Hindi po pag mahal. No? Maliwanag po pa. And during bull market, doon po kinakabog ang dibdib po natin. Doon po tayo kinakabahan pag bull market. Mas nagiging cautious po tayo. And sometimes, ito po yung good time, no? Pag bull market, doon tayo nagtitrim ng pakonti-konti ng ating stock exposure. And sometimes, nililipat natin into safer asset. Or sometimes, nilalagay natin into cash para nakaabang kung may biglang magandang opportunity. May cash tayo na makakapasok po tayo, no? Hindi tayo tatamaan ng tinatawag na opportunity cost. Okay, no? Number 3, avoid excitement. Ang dami po nabibiktima po nito, excitement po nito. Marami po sa atin napahamak na po ng mga stocks na na-hype. Ang dami po nang hype ng stocks, lalo na po pag IPO, at marami po napahamak na po sa atin nito. So always do our own due diligence. Huwag po tayong magpapadala sa energy na market. Matatapos po tayo dyan, no? Be at peace po tayo, no? Halimbawa, may hina-hype na stocks, hindi natin masyado maintindihan or hindi natin masyado mapag-aralan. Dapat po at peace po tayo na may mga opportunities tayo na mamimiss, no? At wala po sa atin yung FOMO, wala pong fear of missing out, no? Walang ganon. At kung maging successful po yung pumasok yung ibang mga kaibigan natin, ibang tao, kumita sila sa stocks niyan, hindi natin napasukan kasi hindi natin naintindihan, di okay lang. Masaya tayo para sa kanila. Di kumita kayo, no? Pero hindi tayo basta-basta sasakay sa hype na hindi po natin naiintindihan yung pinapasukan po natin. Due diligence po lagi, no? Wag po padala lagi sa bugso ng damdamin. Number 4 po tayo. Diversification, no? Okay, gusto ko po to, no? Kasi maraming nagtuturo talaga, diversification kasi daw po can help reduce risk of a portfolio. Nababawasan daw ang risk kapag nagda-diversify ka. Totoo naman po yan kasi ganito po ang concept po niya, no? Kung meron kang, kasi kung diversified ka, halimbawa 30, 50 ang stocks mo, ang dami mong investment, okay. Pag may bad performing stock ka, ano mangyayari? Hindi ganun ka-risky kasi meron kang good performing stocks. Hihilahin yung bad mo, may bad ka, may negative ka, bumaba. Meron kang good, hihilahin siya pataas. Yun, ganun po, nare-reduce ang risk dito ba sa tinatawag na diversification. Ayan, no? So in the end, is okay ka pa rin kasi kahit na may masama kang investment, hinila naman siya pataas ng mga good investment mo. Okay, no? So, nakuha nyo na kung anong problema. Ayun ang problema. Yung bad performing stocks, hihilahin ng good stocks. Nakuha nyo? Hindi nyo nakuha. Ito po yan. Kung ano po yung pros niya, yun din ang cons niya. Pag binaliktad mo po ito, ang ibig pong sabihin nito, yung good performing stocks mo, hinila ng bad stocks mo, pababa. Yan ang hindi po napapansin ng maraming tao. Ang nakikita niyo lang, yung bad stocks mo, hinila ng good stocks pataas. Hindi naiisip ng tao na yung good stocks mo, hinihila ng mga bad stocks. Ayun, no? At kailangan po, i-balance out po natin ito. Kailangan po matutunan natin kung paano po ito, yung nasaan yung comfort zone natin pagdating po sa diversification, hanggang saan ba ang gusto nating i-diversify, no? Nasaan ang ating comfort zone, no? While still na ma-maximize po natin ang ating returns. Maliwanag po ba? Ayan, number 5 po tayo, blue chip. Ito, marami po nagtatanong sa akin, bakit diba, bihira po na nag-feature tayo na nagugustuhan natin ng blue chip stocks. Bakit bihira? Ito na po, no? Ano ba yung mga blue chips na yan, no? Isa sa quality ng blue chip. Marami pong quality ang blue chip, no? Mataas ang public float po nila, ganyan-ganyan, mataas ang volume, no? Pero ang isa po sa malaking definition din ng blue chip, no, ay large, stable na companies, no? At
may competitive advantage po sila. Ano yung competitive advantage po nila? Yung size nila. Yung size po nila. Kasi nga malaki. Pag malaki ka, mahirap kang mabuwag, mahirap kang tibagin, matibay. Kasi large, stable company ang mga blue chip stocks. Okay, no? Ito lang ang problema. Napansin niyo po ba? Pag ang isang company ay malaki na po, they grow slower. Mas mabagal na po lumaki po yan. Malawa, napakataas na po ng bureaucracy po niyan. Pag may mga gusto pong i-implement po yan na changes or whatever or mga opportunities, napakataas po ng bureaucracy po niyan at nagkakaroon na po ng inefficiency dahil sa sobrang laki po nila. Ano pa? Sometimes, no, dahil pag malaki na isang company, sometimes, no, hindi naman natin masasabing always, pero sometimes, no, nagiging less hungry na po sila, no? Kasi minsan, nag-iiba na po ang kanilang mga outlook po ng mga malalaking company, mas nagiging defensive po sila. Ayaw na lang po nila mag-regress, pero wala na rin po masyadong pangarap na umasenso. So mas less hungry. Hindi po lagi pero sometimes itong tatlo na to nangyayari. Pero sa smaller companies, mas malamang po makakita po tayo ng sobrang gutom na management. Hungry for glory na management. Hungry for success. Ganun. Makikita natin sa mga smaller companies yan Ano pa? Mga smaller companies, mas focus po yan. Mas nakafocus kasi maliit po sila And talagang very, very hungry. Focus po sila na mag-grow. Ano pa? Dahil maliit, napaka-agile, agile. Alam niyo agile. Yung talagang flexible talaga sila sa diskarte nila. Kung saan talagang magandang gawin. Ang bilis nila mag-pivot. Ganyan. Ano pa? Mataas ang growth potential. Yung po sinasabi ko po, hindi blue chip. May pros and cons po yan. May pros and cons, no? And ang isa pa po sa gusto ko pong idagdag po sa inyo dito, no? Blue chips are rarely cheap. Bihirang-bihira po na mura ang blue chip. Kasi po, pag sinabi pong blue chip, over-analyze po yan. Lahat po ng tao, lahat po ng analyst, lahat ng retail investor, lahat ng buong universe na nag-i-invest sa market mo, tinitingnan at inaaral na po yan. No? So napakahirap na po makakita ng opportunity po dyan. Rarely cheap po at madalas po nandun ang hype. Okay? Maliwanag po ba? Ayun. Pero hindi ko po sinasabing bad po ang blue chip Ang sinasabi ko po, again, lagyan po natin ng balance. Kailangan maintindihan po natin saan ang ating balance. Number 6 na po tayo na gusto ko po i-topic. Liquidity. Ang dami po nagtatanong po nito. Ayaw ko sa ganyang stock po yan kasi illiquid. Ang baba ng volume. Ano yung ganyan? Ang baba ng volume. Okay. Ito po kasi sinasabi ng marami, no? You should invest. Ito po yung common na sinasabi ng tao. You should invest in stocks na highly traded. Mataas ang volume kasi hindi ka maiipit. Liquid. Yan ang sinasabi. Yan ang general consensus, no? Ayan. Ito lang po yan. Pag ginawa niyo po yan na puro liquid, highly liquid stocks ang ini-investan po natin, ang ibig pong sabihin po niyan, nag-i-invest po tayo sa stocks na very, very popular. Nakuha niyo po? Very, very popular. So kung hindi niyo pa rin po nakukuha, ibig pong sabihin, hindi pa rin po talaga ingrained po sa inyo ang value investing approach. Bakit po? Ito po ang madalas na strategy ng mga value investor. Lalo-lalo na po pag mapapansin nyo, sila Peter Lynch. Ganito po yan. Ano po ibig sabihin? Tinuturo po lagi nila Peter Lynch, ang priority mo na company na pinag-i-investan mo ng pera mo, hated stocks. Hated. Kinamumuhian. Inaayawan. Ayaw ng tao sa stocks na yan kasi may problema. Ayaw. Or dapat daw nag-i-invest ka sa mga stocks na hindi pinapansin, hindi pansinin, under the radar. Okay, isa-isahin po natin, no? When something is hated, ayaw ng tao kasi may problem. Halimbawa, may problem yung company na yan, no? Hated. Sobrang hate na hate. Katulad po lately, hated po yung property segment. Hated. Ang ibig pong sabihin, pag hated po ang isang stocks, mataas ang selling pressure po niya, no? Inaayawan po talaga yan. So, ibig pong sabihin, may opportunity na maging mura po yan kasi hated po. At pag naging mura po yan, ibig pong sabihin, may opportunity po tayo na malaki ang kikitain natin dyan. Kasi hated, bababa ang presyo po. Ano pa? If a stock is hindi pansinin, hindi po pinapansin, ibig pong sabihin po niyan, ang stock po na yan, hindi pa po na-appreciate ng market at hindi pa po nakikita ng mga
analyst, ng mga malalaking analyst, hindi pa po nila nakikita at madalas nangyayari po ito sa mga small caps, no? Hindi appreciated, hindi pa napapansin, hindi pa nakikita ng mga analyst, no? Ayan. So, makakadali ka ng stock habang mura pa siya kapag dito ka sa hated or under the radar na stocks na bibilhin mo. Hated at hindi pansinin ng stocks, ibig po sabihin po niyan, mababa po ang volume. Illiquid. Illiquid po. Ganun po talaga. May gusto ng stock na yun eh. May problema eh. Or hindi pa kilala ng mga analyst. So, wala nakakakilala pa masyado. Pero sa sarili mo, naiintindihan mo siya at parang gusto mo yung negosyo niya at gusto mo yung valuation po niya. Yun. Okay? So, ibig ko lang pong sabihin, think again. Think again. Naisip po ba natin yun? Highly liquid ang ininvestan natin, popular na stocks po yan. Ayun ang problema po, no? At ang value investing approach, dapat po nag-invest po tayo sa mga hindi po masyadong pinapansin or ayaw ng mga tao for the moment. At ang akin lang pong palagay po dito, we should always find our balance. As always, hindi ko po sinasabi ng mga general consensus na to ay mali. Ang sinasabi ko po, hanapin po natin ang balance. Lalo-lalo na po sa ating situation. Hanapin po natin ang ating balance. Ako po, for me, no, para po sa akin, okay po sa akin bumili ng illiquid stocks as long as nakikita ko po na in the future magiging liquid stocks po siya. Ayun. Sa ngayon lang, in the present time, ay illiquid po siya, pero nakikita ko po, nararamdaman ko at nandun yung conviction ko na in the future, in 3, 5, 7, 10 years, magiging liquid, very very liquid din na stocks po yan. Kasi nakikita ko magiging popular din siya in the future. Sa ngayon lang, hindi pa siya popular. Doon po tayo pumapasok. And of course, wag po nating ipapasok ang pera na sa tingin natin kakailanganin po natin. Kasi nga syempre, maiipit po tayo pag gano'n, no? Kailangan extra money. Ayun po, doon ko po, ito po yung balance na nakita ko para sa aking sarili. Ayun, no? So, ang conclusion ko lang po, no? Ang gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat, wag po nating ikakahon ang investing. May kahon, laging ganito, laging ganyan, laging ganon. Hindi po. Highly dynamic po ang investing at kailangan po from time to time, kailangan natin i-violate ang rules so that we could earn more with less risk. Maliwanag po ba? Ayun, disclaimer lang po, not an expert, not a financial advisor. This is just for general education and entertainment. Do your own diligence before investing. Salamat po sa pakikinig po ninyo. Like, subscribe, share, hit notification, comment po tayo. Kwentuhan po tayo lagi, no? Ay, salamat po lagi sa support po ninyo. Kahit bihira po tayo makapag-post na. Salamat po. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye-bye.